Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa, ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga mahal naming mga taga-subaybay, mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat na nakasubaybay, nakikinig, nanonood po ng palatuntunan ito. Nandito na po tayo sa portion, nakikita niyo po ang ating graphics, ang sagot ng Biblia. Bahagi po ito ng programang ang Kabanal-Banalan. Para po sa inyong kabatiran, sa mga ngayon lang nakapanonood, nakasubaybay sa ating programa, if you happen to watch this on another time slot, pwede ho kayong sumabay po sa atin ng live real time, ika nga, dahil tayo po ay nagbo-broadcast every Saturday in the evening over at Kiss FM 95.1 and DWBL naman 1242 kHz sa AM band. Sundays naman po yan from 4 to 5 in the afternoon. So via our social media platforms naman ay pwede ho kayo ding makahabol. Ika nga, pwede rin ho. On the day itself na ito po ay nagbo-broadcast. So ang ating mga Facebook accounts o social media accounts ay MHC Media. Yan po yung meta page po natin at ang Kabanal-Banalan. Samantala sa YouTube naman o YouTube, The Most Holy Church. The Most Holy Church, yan po ang ating YouTube channel. Dito sa Pilipinas, pwede ho kayong agad na makapag-text po sa atin via our text messaging system. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website naman, www.mostholychurch.com. As I mentioned a while ago, every day, meron po tayo din. Besides ito hong programang ito, every day sa ating channel ay may palabas po tayo. The Climb every Sunday, 7 to 7:30. Likhawit naman o Songs, 7:30 to 8 in the morning o in the evening. Sundays po yan. Samantala, ito rin programang ito na ang Kabanal-Banalan, MWT. Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30 in the evening. Ang Sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid. Kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, sa paglilingkod na ito. Kasama po natin ang ating minamahal na kapatid, kapatid na Usual, isa po sa bishops ng Kabanal-Banalang Iglesia, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na nagpapala sa atin para maging magkakasama sa ganitong pagkakataon. Salamat din po sa inyo na nagpapahintulot na kayo po'y aming mapaglingkuran sa paraang tugunin ng inyong mga tanong sa pamamagitan po ng Biblia. So nandito po ang ating lineup ng mga katanungang nakalap po natin. Una, mayroon bang pagsambang iniaalay ang tao sa Diyos na walang kabuluhan? Meron po. At yan ay mababasa natin sa Biblia. May pagsamba po sa Diyos na walang kabuluhan. Sa San Mateo 15 at 9, narito po ang kasagutan ng Biblia. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ayun ang diin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. O yan, napakalinaw po naman. Pagka po ang grupo ng pananampalataya, ang aral na sinusunod,
aral hindi ng Diyos, ang pagsamba ng grupong yaon, ng kapulungang yaon, sabi ng Panginoong Diyos, walang kabuluhan. At hindi po tayo ang nagkategorya niyan, mga Opo. kaibigan. Ang Biblia mismo ang naghanay, ika nga. Nagiging walang kabuluhan ang worship nila, be it individual or yung binention nga ho ng kapatid na Yuse, grupo ng pananampalataya, kung ang magiging basihan po nila ay ang aral o utos ng tao. Halimbawa po, kaya nila ginagawa yung paraan ng pagsamba. Hindi ayon sa turo ng Diyos, kundi ayon sa gusto ng tao, sa paraan ng tao, hindi ayon sa gusto ng Diyos, yun po'y walang kabuluhan. Ng isang halimbawa niyan, ang pangyayari po sa panahon ng mga apostol, tulad po ni San Pablo. Narito po, Gawa 14 at 11. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. 12. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Tuloy-tuloy na natin ang pagbasa. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan. At ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapat ng marinig ito ng mga apostol, si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Yan. Yan po yung isang halimbawa ng mga ginagawa ng tao na ang batayan ay mga aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Nag-aalay sila ng pagsamba sa Diyos tulad ng pangyayari kay Apostol Pablo. Nag-aalay sila ng bulaklak, ng mga, sabi ng Biblia, ng baka. Siyempre, niluluto nila yun, no? Kinakarni nila. Opo. Pagkatapos po noon, sa paniniwala na yun po ang paraan ng pagsamba na iniaalay nila sa Diyos, ukol po dun sa mga kinikilala nilang Diyos-Diyusan na noon po si Jupiter, saka Opo. si Mercurio. Mga konseptong original yan sa Griego, inadapt po nila dahil ito'y Roman times. Opo. Meron silang sariling pagpapangalan. So, yung konsepto ng pagre-reliyon sa kanila ay gayon. Ika nga, kung gagamitin natin sa ibang wika, the gods has descended upon us. Dahil nagulantang sila sa husay ng pangungusap, meron nagsasalita, kakaiba. Nagpapagaling ng may sakit. Nagpapagaling na may sakit. So, ang konklusyon nila, nagsibabaan nga raw ang Diyos. Ang mga Diyos at ang mga Diyos na ito'y kinakailangang sambahin natin sa ganitong paraan. Kaya may dala-dala silang mga pagkain o handog para sa kanilang inakalang mga Diyos na nagbabaan. At ganyan din yung nangyayari sa kasalukuyang panahon. Opo. Nagsasagawa sila ng mga piyestahan, di ba? At kung minsan naman yung isang inakala nila nakagagawa ng mabuti, nakapagpapagaling sa mga may karamdaman, inaalayan nila ng bulaklak, na yun mismo ang sinabi ng mga apostol. Ang ginagawa niyong yan ay walang kabuluhan. Diretso yun. Opo. Kung sa panahon natin yun, medyo mag-iingat tayo, medyo offensive agad yung dinediretso yung mga tao, nasasaktan. Pero ganun ang pakikipag-usap noon. Walang katuturan, walang saysay, walang kabuluhan ang ginagawa ninyo. Kahit na gaano pa kasinserong inyong kalooban, dahil ang ginagawa nyo ay batay nga sa turo ng tao, sa makatibagay, yung paraan na yan, paganismo. Opo. Kaya hindi humaaari na sabihin ng iba, para sa Diyos naman ito. Kahit na sa ganitong paraan namin ginagawa,
sa Diyos naman namin inihahandog ito. Yun ang paniniwala ng tao. Para sa Diyos yun. Pero para sa Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng mga apostol, lahat yun ay walang kabuluhan. At ang isa pang katunayan niya, mababasa natin sa sinabi ni Apostol Pablo. Sa mga kapatid sa Colosas 2:23, ang mga bagay na iyay katotohanan mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Pareho din. Walang anumang kabuluhan. Sa madaling salita, wala rin kabuluhan. Opo. So, wala, say-say nga, mga kaibigan. Yun nga minsan ng kontensyon ng marami. Ito naman mula sa kaibuturan ng aming puso, sincero namin ginagawa ito. Hindi yun ang issue Hindi natin kino-question ang laman ng puso. Opo. Lamang, tinutuwid na nga po ng Diyos. Nakikita na ng Diyos, gaya ng naging pagkasangkapan kina Pablo at kina Bernabe, nakita niya yung kadalisayan ng kalooban ng mga taong ito. Itinutuwid lang kasi kahit anong ginagawa nyo, nagsasayang kayo ng oras, ng panahon, gumugugol kayo ng salapi. Siyempre, dahil nga sa ginawa nilang paghahandog. Lamang, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Opo. Walang anuman, sabi nga nakalagay, laban sa ikalalayaw ng laman. Hindi po yan nakabubuti, hindi nakalilinis ng kasalanan. Kaya hindi po ito natin sinasagot sa ganitong paraan para atakihin ang sino man na nagsisigawa ng gayong paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang sinasabi po natin, kung ano ang sagot ng Biblia upang hikayatin po namin kayo na alamin talaga mula sa kasulatan ang tamang paraan ng pagsamba, paglilingkod sa Diyos upang matiyak nating hindi mawawala ng kabuluhan ang inaakala nating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, salamat po. Sana po ay nakatulong ito sa ating kaibigan na nagpadala nitong katanungan. At kaugnay po niyan, kapatid na Yushel, ano po ba ang kahulugan ng nasusulat sa unang Korinto 15 at 19? Basahin natin kung ano yung nakasulat doon. Sa 15 at 19 ng unang Korinto, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Meron naman talagang mga tao na kahabag-habag. Pero sabi ni Apostol Pablo, merong lalong kahabag-habag. Yun ang mga tao na umaasa sa Panginoong Kristo Jesus, pero uko lamang sa buhay na ito. Yung kasalukuyang buhay. Opo, naglilingkod sa Diyos, kumikilala sa Panginoong Kristo Jesus. Pero ang paglilingkod nila ay bunga ng pag-asa kay Kristo o sa Panginoong Diyos ukol sa buhay na ito. Ibig sabihin, mga bagay na material lamang ang dahilan kung bakit sila nagpupursige sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi. Ngayon, meron bang ganyang pangyayari na nakita ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya, sumusunod sa Kanya, pero hindi sa mga bagay na lalong mahalaga, nakatingin, kundi sa mga bagay na uko lamang dito sa lupa? Kaya, narito po, sa San Juan, sa 1:26, kasama po ang 67 hanggang 68. Narito po, mga kaibigan, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakikitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. 67. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan po yung pangyayari na maraming nagtampo. Maraming natisod sa Panginoon. Nagdamdam. Opo.
Kasi doon sa salita niya, kaya niyo ako hinahanap hindi naman dahil doon sa mga aral o sa mga tandang nakikita niyo sa akin Kasi kaya lang kayo sumusunod sa akin, lagi ko kayo pinakakain ng tinapay. Opo. Nagtampo yung iba. Yan ang naging kalikasan na ng tao. Hindi natin sisisi in a way, pero dapat mausisa din natin ating sarili. Yun nga karaniwang konsepto nila sa Diyos, kapatid na Yusiel, nakalulungkot. Kaya sila naglilingkod sa Diyos para sa pakinabang. Hindi naman masama yung pakinabang na hinahangad natin, pero hindi yun ang dapat na pangunahin. Gaya nito. Opo. Na example nung ministry ng ating Panginoong Jesus, napaghalata niya yung iba, nabalitaan niyo lang na every time na may gathering tayo, may pakain tayo. Okay, ngayon, nahalata niya nga na baka dun nasasalig ang kanilang paglilingkod o paniniwala kay Kristo. Kaya ano sabihin niya, yun ang dahilan, kaya kayo sumusunod, nagtampo yung iba. Pero sabi niya doon sa natirang mga alagad, tulad nila Apostol Pedro, baka kayo gusto niyo ring umalis na. Kasi dahil doon sa salita ko, maliwanag ang sabi ni Apostol Pedro, saan kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya doon makikita natin kung merong mga nakita ang Panginoon na kaya sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, mga nakasalig lang sa mga bagay na material, meron din namang mga lingkod ng Diyos na hindi gayon, tulad ni Apostol Pedro, na ang tinitingnan sa Panginoon, hindi yung tinapay, kundi yung mga aral na kapakipakinabang sa buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi magiging gayon, kung hindi katulad ni Apostol Pedro, ang tao na naglilingkod sa Diyos, na ang pinangahawakan ay ang aral para sa buhay na walang hanggan, yun ang kaawa-awang tao. Yung sinasabing kahabag-habag. Kasi hindi lang ukol sa buhay na ito ang pagpapalang inilalaan ng Diyos sa tao. Sana maging klaro po sa atin yan. Usahin natin, tama rin, we seek convenience, naghanap tayo ng provisions yung para sa pamumuhay natin. Pero pangunahin, mga kaibigan, kaawa-awa, kahabag-habag, kung dun lang tayo mga hawakan sa paglilingkod sa Diyos, na kailangan makita natin na may higit pang halaga, mas mahalaga kaysa dito, kundi yung mga bagay na may kinalaman sa ikabubuhay natin walang hanggan, yung ukol sa Espiritu. At yun naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo 4:8. Narito po, sapagkat sa pagsasanay ng katawan, ito, ay may kaunting pakinabang. Ngunit, ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yan, napakalinaw. Kung ang inaasahan lang natin sa Panginoong Kristo Jesus ay ukol sa buhay na ito, kahabag-habag tayo. Kasi lalong mahalaga yung hindi natin inaasam. Yun yung sa buhay na darating, yun lalong mahalaga na mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang paglilingkod po sa Diyos, may pagpapala sa buhay na ito at sa darating. Kaya huwag pong pumayag tayo na maging kagaya ng marami na kaya naglilingkod sa Diyos ay dahil lamang sa mga bagay na material at hindi para isalba yung kanyang kaluluwa, hindi para magpuri talaga sa Panginoon para sa ikabubuhay na walang hanggan. Pagka ganun po kasi, magiging kahabag-habag tayo. Mas kawawa pa tayo sa mga pulubi o sa sino mang kawawang itinuturing ng tao dahil lalong mahalagang yung nawawala sa atin. Ito po ay umaakay sa atin para dalhin tayo sa lalong pagtingin sa mas mahalagang bagay na maging saligan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Tandaan po ninyo, nakalaan sa atin hindi lang ang biyaya sa buhay na ito kung maglilingkod tayo sa Diyos, kundi maging ang biyaya at pagpapala sa buhay na darating sa piling ng Diyos. Maraming po salamat.
Kung nasa prophecy o propesiya sa Bible ang pagtatayo ng iglesia sa Jerusalem, magandang tanong na ito, kapatid na Yushel. Gayon din ba sa pagkakaroon ng iglesia dito sa Pilipinas? Kung nasa propesiya daw sa Biblia ang pagkakatayo ng iglesia sa Jerusalem, gayon din ba dito sa Pilipinas? Mukhang nakakasubaybay sa mga nakaraang pagtuturo ito. At sinasampalatayanan niya na talagang yung pagkakatatag ng iglesia sa Jerusalem, propesiya, hula na nasusulat sa Biblia. Kaya ang tanong niya, yung natayo sa Pilipinas, nasa propesiya din ba yun? Opo. At yan mababasa natin na tiyakan. Basahin po natin. Isaiah 56:8. Ang Panginoon Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng mga iba sa Kanya, bukod sa Kanyang sarili na nangapisan. Napaka-linaw po naman ang nagsasalita dyan si Propeta Isaias. Sinasabi po niya yung mangyayari sa darating na panahon na sinabi ng ating Panginoon, magpipisan pa ako. Bukod sa nangapisan na. So, ibig sabihin, meron ng nagawang pagpipisan, bukod doon, meron pang kasunod na gagawin. Bukod sa pinagsama na, tinipon na, meron pang titipunin. Parang sa iba na pagpipisa ng ibig sabihin, pagtitipon, gathering. Kasi ginawa na ng Panginoon niya nung siya magkatawang tao, tinipon unang-una yung mga apostol, pinagsama-sama niya. Bukod po doon, meron pang ibang pagpipisan o pagtitipon na gagawin. At yan, ipinaliwanag din ni Apostol Pedro. Basahin natin. Sa 2:39, aklat po ng mga gawa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Maliwanag, di ba, kapatid na Gabriel? Klaro ho yan, yung ina-address ni Pedro, yung mga natipong una, syempre, yung Israelites na natawag sa church, sa iglesia. Mga Hudyo po itong kababayan niya. Pero sinabi niya, kayo, tapos yung sumunod na mga henerasyon sa inyo, ngunit sila din nangasa malayo. So, hindi dito. From afar, tatawag uli ang Diyos, magpipisa ng Diyos ng grupo, kalipunan ng mga mananampalataya, na tatawagin din niyang kanyang iglesia. Kaya yung pagkakatatag ng iglesia o pagtitipon ng mga lingkod ng Diyos sa Jerusalem, Biblika, nakasulat sa Biblia. Sinabi ng Panginoon, sinabi ni Apostol Pedro, pero may tinitiyak na panibagong pagtitipon. Yun po ay sa malayo. At kailangan nating malaman, kapatid na Gabriel, alin yung tinutukoy ni Apostol Pedro na malayo? So, hint yung kay Apostol Pedro, natito yung paglilinaw, na noon pa man ay nasa propesya din. Hinulaan. Isaiah 24:15, saan yung tinutukoy niyang malayong dako. Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. 16. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Yung tinutukoy na malayo, naiintindihan po natin, yun po yung nasa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagka sinabing dulo, yun din yung sinasabing malayo. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, at yun po ay nasa mga pulo ng dagat. Ibig sabihin, hindi natin mababasa dito yung pangalan ng bansa, pero matitiyak natin yung sinasabing malayo kung saan nasa kaduluduluhang bahagi. Ang palatandaan, yung lugar na yon ay tinatawag o kilala sa katangian na mga pulo ng dagat. At
may mention ho dun sa talata silangan. Alam nyo ho mga kaibigan, nung ina-address ni Pedro yung usapin ito, nandun sila sa dako nga ng Judea, sa Jerusalem, na kung saan, kung ating titingnan ang mapa ng mundo, kung i-flatten po natin flat map, ang Israel, ang Jerusalem ay halos talagang nasa gitna ng daigdig kung titingnan natin ng flat. So from there, sinabi na Apostol Pedro, tatawag pa, hindi lang dito sa ating locality, kundi sa malayo. Gaano kalayo sa inyong direksyon? Ang sabi ni Propeta Isaias, sa silanganan. Na kung saan, doon sa silanganan na yon, ang pagpupuri, pagluwalhati sa Panginoon ay manggagaling anya doon sa silanganan na ang dakong yun ay binubuo ng mga pulo ng dagat. At yun po ang dulong bahagi ng lupa. Pag sinabing dulong bahagi ng lupa, yan yung mababasa natin sa Isaias 43, 6. O 5 hanggang 6. Opo. Yun yung sinasabing wakas ng lupa. Ends of the earth. Kaya yung wakas ng lupa doon, hindi digmaan yun, hindi Opo. giyera, kundi lugar. Opo. Dahil nga kung geographically titingnan natin, talagang yung dulo na yun, ang kasunod ay dagat. Opo. Wala nang katuyuan. Yun yung habitable na lugar o natitirahan ng tao. So, siyempre, yung tao yung mga magiging mananamba, yun yung mga titipunin. Yung lugar na yun, binubunga ng mga puno ng dagat, dulo na kung saan ang kasunod niya ay ang kalawakan na ng dagat. Yeah. Kaya, kailan mangyayari yan? Kung ating titingnan, meron bang panahon na yan kailan mangyayari ayon sa sinabi ng Propeta Isaias? Mababasa natin yan sa kanya ring sinabi sa 69. Tunay na ang mga pulo ay mga gihintay sa akin, referring to the islands na naman, At ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang mga anak mula sa malayo at ang kanilang pilak at ang kanilang ginto na kasama nila dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. Oo, yan. Maliwanag. Bago mangyari yon na magtitipon ang Diyos ng kanyang mga tupa sa malayong silangan, sa bansa na binubuo ng maraming pulo, mauna muna yung mga sasakyang dagat ng Tarsis. Ano ba yung Tarsis? Liwanagin po ito, mahaba kong kwento yan. Merong banggit na Tarsius or Tarsis. In other words, yun po isang lugar, mga kaibigan, na sa dako sa Iberian Peninsula, specifically, yan po yung Espanya. So, ang bagoan niya dumating doon sa mga pulo ng dagat, pangalanan na natin yung pulo ng dagat. Kasi yung tanong, Pilipinas Opo. Pilipinas yung tinutukoy na bansa na binubuo ng mga pulo ng dagat. Opo. It's an archipelago comprised of 7,107 islands. Give and take, kasi may sinasabi pa sila kung high tide o low tide. Low tide, Pero basically, yan ho talaga ang tinutukoy na archipelago na nasa dulong-dulong bahagi. So Pilipinas, no doubt, walang argumento. Kailan darating, kailan matatay yung iglesia, merong munang event maunang mangyari, no, kapatid na Yushel. Opo. Mula anya dyan sa Espanya, yung mga sasakyang dagat, in other words, ito ho'y ships. Ito po ay mga sasakyang pandagat na maglalayag mula ho doon patungo doon sa pulo ng dagat, patungo sa Pilipinas. So, mauna muna yung event na yun na mangyari bago matatag ang iglesia. Nangyari naman yan. Nangyari. Kailan nangyari yan, kapatid? Noong ika-16 ng Marso 1521, history will bear us out na kung saan, sabihin natin, sabi nga nila, hindi naman yan ang intent na puntahan talaga ng itong paglalayag ni Magellan. Si Magellan po ito. Si Magellan in Spanish. Si Magallanes. Hindi ko po pinagkakamali ang pronunciation nito sa salitang Portuguese na kung saan. Kasi technically is a Portuguese, but ang gamit niyang, ang itinaas niyang watawat
Watawat ng Espanya. ng Espanya, sanghala ng Espanya. So, talagang natupad ang hula. From Spain, they will set sail to a naghahanap sila ng ibang rute. Ruta yung hinahanap nila. Nasumpungan sila doon sa lugar dito nga sa Pilipinas, specifically dyan sa Cebu sila na padpad. Mapadpad man o hindi, yan ay prophetic na nangyari. Nauna sila dyan noong 1521 at natupad ang hula ng Biblia. Kaya, totoo naman. Kaya sabi ng iba, pati ba yung pagpunta ng mga Kastila dito sa Pilipinas, nasa Biblia? Opo, yan po mismo. Nakatitiyak tayo. At nangyari nga po yan nung 1521 ayon sa tala ng kasaysayan. At alam po ba ninyo, ang pagkakatatag ng iglesia dito sa Pilipinas o pagtitipon ng Diyos ng mga tupa sa Pilipinas, nangyari pagkatapos na maunang dumating dito ang mga Kastila, makalipas ang 400 taon. Kaya yun po'y naganap noong 1922. Alam po ba ninyo kung titingnan natin sa kasulatan, yun ay may kahawig na pangyayari. Opo. Yun ang pangyayari na naganap sa Israel. Aklat ng mga gawa ko, mababasa po natin. Dahil saan merong for a certain period, may mangyayari dun sa dinala o napuntahan. Gawa 7 at 6. Opo, basahin natin. At ganito ang sinalita ng Diyos, ng kanyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin. At sila'y pahihirapan 400 taon. Nangyari sa Israel. Ang mga bagay na yan, after 400 years, doon sila nakalaya sa pagiging alipin. Ang Pilipinas ay naging gayon din ang kalagayan. Opo. May mga lingkod ng Diyos dito na nakasama sa naalipin. Ngunit, after 400 years, 1521 hanggang 1921, na natiling hindi pa pinasisimulan ng pagtitipon ng mga lingkod ng Diyos, pero noong 1922, napasimula o ganap na nakapagtipon ang Diyos ng kanyang mga tupa, kaya eksakto 1521 plus 400 years. Afterwards, yun nga, 1922. Opo. Ang iglesyang inyong napapanood, ito po ay trace back ho natin, natatag ho ito noong 1922. Of course, the records are destroyed, may mga ganyan, pero mga kaibigan, alam natin kahit we have also records to ascertain that those records destroyed dahil panahon ng digmaan, merong na-reconstruct po tayo to bear witness na talagang ang church na ito, ang kabanal-banalang iglesia, known before as Iglesia Verdadera de Cristo, established by then elder o matandang kapatid na Chofilo de Ora, ay ang nagpatuloy ito mula noon hanggang ngayon, at ito ay nasa panghalang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya ang iglesia pong ito, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po basta lumitaw lamang dahil naibigan ng isang tao, kundi ito'y lumitaw ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kung paanong yung mga sila Magellan, hindi naman talaga nila intensyon na pumunta rito, pero dito sila ipinadpad ng pagkakataon. Opo. Kasi nagkataon naman, wala pang makina ang mga barko noon, kundi layag lamang. Opo. Tinatangay lang ng hangin. Tsaka yung direksyon, wala pong accuracy nun. Halimbawa, yung nasa compass, yung ngayon may GPS tayo, Global Positioning System, wala ho sila nun. So sila nga, kaya nga naglayag, naghahanap ng ibang rute. Dahil labanan ho ng trade nun, labanan ng teritoryo, labanan ng kung ano-ano, kailangan may makauna. Kaya napadpad sila dito. For 400 years, sabi yung contention nila, 333 lang ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, kapatid na Yushel. Kung gusto nyo yung detalye niyan, iniimbitahan po namin kayo sa isang personal na pag-uusap para bigyan natin, again, ng detalye kung paano, how did we reconcile itong mga bagay na ito na nasusulat sa Biblia, pointing to the Philippines, pointing to the most holy Church of God in Christ Jesus, established noong 1922 nga dito sa Pilipinas.
Kaya salamat po sa napakagandang pagkakataon gaya nito na binibigyan nyo kami ng tsansang ito'y maipahayag sa inyo ng buong pag-ibig at ninanasa naming ang Diyos ang gumabay para tayo ay pagpaunawa ang lubos tungkol sa ganitong mahalagang aral ng Panginoon. Salamat po. Let's give way kay Sister Mina Phoebe May Santos ng Malolo City ng kanyang magandang likhawit. Sa pag-ibig mo, pakinggan natin si kapatid na Minha. Kapayapaan po ang sumating lahat. Ako po si kapatid na Minha, isang mga awit sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Isang malaking karangalan po para sa akin na kayo'y aking mapaglingkuran sa pamamagitan ng ating programang Ang Kabanal-Banalan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga awit na binuo sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Ito po ay tinatawag na likhawit. Ito ay mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid o miyembro sa loob ng kabanal-banalang iglesia at mga kinasangkapan din upang magbigay kapurihan sa kataas-taasang Diyos. Ang aking ihahandog sa inyo ngayon ay may pamagat na sa pag-ibig mo. Ang kinasangkapan sa pagbuo ng lyrics at tono nito ay si Brother Jonathan B. Cruz. Nawa ang likhawit na ito ay magbigay kagalakan sa ating mga puso at patuloy nating maramdaman ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Masdan mo ang mga langit, iyong masdan bahaghari, makulay na paligid, kinulayan ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig na aking nadama, pag-ibig na walang kapara, aking matang nakapikit, iminulat na kanyang pag-ibig. Salamat, O Hari, ako'y iyong itinangin, aking minimithi, sa'yo'y nagpupuri. Di na mangangamba pa, di na mapipigil pa, ako'y magpupuri, luluwalhati sa'yo, O Hari, sa'yo, O aking Hari, sa'yo lang iaalay ang buhay na iyong bigay. Alalayan lamang ako ng pag-ibig mo, O Hari ko. Masdan mo ang mga langit, iyong masdan bahaghari, makulay na paligid, kinulayan na kanyang pag-ibig. Pag-ibig na aking nadama, pag-ibig na walang kapara, aking matang nakapikit, iminulat na kanyang pag-ibig. Salamat, O Hari, ako'y iyong itinangin, aking minimithi, sa'yo'y nagpupuri. Di na mangangamba pa, di na mapipigil pa, ako'y magpupuri, luluwalhati sa'yo, O Hari, sa'yo, O aking Hari, sa'yo lang iaalay ang buhay na iyong bigay. Alalayan lamang ako
pag-ibig mo, O Hari ko. Di na mangangamba pa, di na papipigil pa, ako'y magpupuri, luluwalhati sa'yo, O Hari, sa'yo, O aking Hari, sa'yo lang iaalay ang buhay na iyong bigay. Alalayan lamang ako ng pag-ibig mo, O Hari ko. Sa pag-ibig mo, O Hari ko. Salamat po, Sister Mina, sa inyong paglilingkod ng inyong ministeryo sa Ministeryo ng Musika. Ano po ang wastong bigkas ng mga titik na YHWH? Kapatid na usual, if with your indulgence, ulitin na natin po ito. YHWH, ito yung pinapaniwalaan na tetragrammaton, four-lettered word, na kung saan ito yung pangalan anya ng Diyos. Nagpakilala siya sa panghalang ito sa Israel sa pamamagitan ni Moises. These are actually titik Ebreo, Yod, Hey, Vav, Hey, na ang spelling po niyan sa atin from left to right. Yan ho ay actually from right to left kung basahin po. Yod, Hey, Vav, Hey, individually na letters, yun ho ang bigkas. Pero in combination, ang pinapaniwalaan po na bigkas po niyan ay Yahweh. Lamang, wala ho tayo masasabi na with certainty kung yun talaga ang original. Pero yun nga ho yung popular belief based on the research ng maraming mga Bible scholars na ito nga ang wasto o tama na pagbigkas niyan. Although may variation po yan na Yahowa, meron pa yung parang guttural na o kaya may nanggagaling sa ilong na Yahweh. O may mga, hindi ko lang ho eksaktong mabigkas. Pero meron ho kasi, yun nga, may kasamang hangin mula sa ilong. Ika nga, parang nandun yung spirituality na kung saan tayo binigyan ng buhay, pinadaan ng Diyos sa ating butas ng hininga. In a way, ganun daw ang pagbigkas yan. In other words, ang masasabi lang natin, yun nga mga kaibigan, ito po popularly, as mentioned, Yahweh ang talagang pronunciation. Bakit ho hindi tayo sigurado? Kasi nga, gaya ng iba't ibang mga wika, in time, gaya rito, yung Hebrew language, meron silang ancient Hebrew na kung saan ang nasusulat iyang mga letra, pero yung bigkas, kinakailangan verbally o vocally sinasabi ng mga nagtuturo. So, isinasalin po yan sa susunod na henerasyon. Ngunit, pagdating ng mga kasunod na henerasyon, yung original na pagkakabigkas, hindi na yun yung sa mga sumunod na henerasyon. So, binibigkas nila kung ano yung maginhawa sa kanila. Iyo. So, practically, yung talagang original na pronunciation po niyan is lost. Pero wala hong kaso, walang problema. Yan ho ay naging malaking usapin lang dahil kailangan may paggalang tayo sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos dahil nga nasa commandments po yan. May paggalang naman na kahit mali-mali yung pagbigkas, hindi naman tayo nakakalapastangan. Ang nakalagay sa Biblia talagang paggalang, yung wastong pagsamba sa Kanya. Saka hindi mo naman sasabihin yan sa walang kabuluhan para sa sarili mong kapakanan, kundi sa pagkilala sa Panginoon. Okay? Okay. Kasunod po, kapatid na Yusel, aling iglesia ba ang tunay na mga Kristiyano ayon sa Gawa 11:26? Bagay, tiyak ang batayan. 11:26 ng Gawa. Kasi kung hindi yan ang batayan, talagang maraming iglesia na makikilala tayo. Iba-iba. At may kanya-kanyang pangalan. Pero pag 11:26, tiyak natin kung alin niyang tinutukoy dyan.
na iglesia. Basahin po natin. Darito po, mga kaibigan. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, nasa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Oo, yan. Yan po yung sitwasyon ni Bernabe sa ni Pablo. Na gaya ng ating nalalaman, si Pablo naman kasi, maging si Bernabe, hindi naman kaagad miyembro ng iglesia na tinatawag na Kristiyano. Pero dumating yung time, lalo na si Apostol Pablo, bagaman yung iglesyang yan, na diyan sila naging kasama, ay inuusig niya ng una, naging kasama nga siya diyan, at yung sinamahan niyang yan na iglesia, na diyan siya naging apostol, yun ang tinawag na Kristiyano. Kaya tiyak na tiyak po, kung aling iglesia, yung tinatawag o tunay na Kristiyano, yun pong iglesyang diyan naging apostol si San Pablo, na nang una, inuusig pa niya. Ngayon, gusto ba nating malaman, alin bang iglesia yan? Na nung una, hindi kasama din si San Pablo, naging kasama siya diyan, at nung naging kasama siya, nung lumahon, yan yung tinawag na Kristiyano. O, basahin natin. Galatia 1:22 hanggang 23 sa Tagalog Popular Version. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Kundi ang kanila lamang nanig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. O yan. Diyan, basa natin. Iglesia na nasa Judea. Pero pag binasa po natin yan sa Tagalog Popular Version o sa Magandang Balita, yung iglesia na nasa Judea, ang nakasulat, Kristiyano sa Judea. Opo. Kaya, yung iglesia na nasa Judea, yun yung tunay na Kristiyano. Doon po, naging kasama si San Pablo, bagaman nung una, inuusig niya yan, nagagalit siya dyan. Kaya nangangamba nga yung mga kapatid nung unang miyembro siya. Para na-trauma sa kanya. Nakita, ito yung nag-uusig sa atin. Kasama na pala natin, nangangaral. Opo. Kaya, tiyakin natin ngayon, alin yung iglesia na nung una, inuusig ni San Pablo na sabi ng Biblia, yun yung nasa Judea o natayo sa Judea. Darito po, unang Tesalonica 2:14 sa ang bagong ang Biblia. Sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Ayan. O, ayan. Napaka-linaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon sa pagtuturo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun yung iglesia na nasa Judea. Yun po yung nung una inuusig ni San Pablo. Pero kalaunan, naging miyembro siya doon at yun din ang tinawag na Kristiyano. Napatunayan kasi nila na talagang ang mga taong ito talagang tagasunod ni Kristo. Hindi yung nagsasabi lang na sila sumusunod kay Kristo. Yun mismong nakakita sa kanila. Yun ang nagpamagat sa kanila na sila'y mga Kristiyano. Kaya ang tunay na Kristiyano noon, ipinakikilala yung mga bumubuo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kung ipakilala natin ang iglesyang ito, kapatid na Gabriel, ganun din ang Biblia, kabanal-banalang iglesia. Sa Diyos kasi yan. Pagiging sa Diyos, many times na mention na po natin yan. Ang pagiging sa Diyos, tinatawag talagang kabanal-banalan. So, ang konklusyon natin dito, kapatid na Yusel, hindi nyo pwedeng alisin yung Kristiyano dun sa iglesia. Opo. Kasi miyembro sila nun eh. So, hindi rin pwedeng alisin ang iglesia dun sa Kristiyano. Kasi, yun nga ang pinagmimiyembro nila, yun ang pagsunod nila kay Kristo. Kaya yun ang naging palayaw sa kanila. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagiging miyembro ng kabanal-banalang iglesia. Hindi po loosely na, kasi basta kami naniniwala kay Kristo, pero tinatakwil ang iglesia. Hindi po yun yung definition ng Biblia tungkol sa Kristiyano. Opo. Yun ang definition ng tao. Basta siya tumatawag at sinasabi niya, I love you, Jesus. Di ba? Naniniwala ako kay Kristo. Ang pakiramdam niya, Kristiyano na siya. Hindi po gayon.
sa Biblia. Sa Biblia, tulad ni San Pablo, naging bahagi lang siya ng pagiging Kristiyano nung maging kasama siya sa iglesia. Sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nang una nga ay inuusig pa niya. So sana naging klaro po sa atin yan, ipagpala sa atin ang bagay na yan. Sampalatayanan po natin yan kasi ang tawag dito ng Biblia, Most Holy Faith, kabanal-banalang pananampalataya. At naniniwala tayo, maging ang ating mga taga-subaybay, yan ang nasain. Hindi lang basta matawag na Kristiyano, kundi sila mismo ay maging kaugnay, kasama sa ipinakikilala ng Bibliang mga tunay na Kristiyano. Kaya kami naman po ay hindi nangingimi na sabihin sa inyo, ipahayag sa inyo ang mga bagay na ito dahil sa totoo lang, ninanasa po namin. Sabi nga ni San Pablo, kay Haring Agripa, kung pwede nga hindi lang ikaw, lahat. Maliban sa tanika lang nakagapo sa akin, maging Kristiyano. Mag-usiisa po tayo niyan. Usisahin natin ng Biblia yung pagiging tunay na iglesia. Tingnan yung events ho noon. The church was established in Judea, in Jerusalem. Opo. Doon pa lang makikita natin yung mga hints, mga clues. Ang tunay na iglesia supposedly founded there, hindi somewhere. Na ang iglesia kumalat din doon sa lugar na yon. Halimbawa, sa panahon nga ng Roman Empire, of course, umabot yan sa Roma, umabot sa Galacia, sa Ephesus, sa Ephesus, sa Pilipos, sa Colossae, sa Antioquia, ayan, sa Greece yun mga kaibigan. Pero originally, yan po ay natatag sa Jerusalem. Ang pangalan po ay Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nandyan masusumbuhan ng tunay na mga Kristiyano. At sa kasalukuyan, narito po sa Pilipinas, nasa lumalaganap sa iba't ibang mga bansa. At sana po ay bigyang daan din natin sa ating mga kalooban ang paanyayang ito ng ating Panginoon. Huling awitin ni Sister Minha. Pamagat ng kanyang awitin, minsan pa. Sa huling likhawit na aking ihahandog po sa inyo, naway maging reminder ito sa bawat isa sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman marapat lamang na bigyan natin siya ng isang mataas na antas ng pagpupuri. Ito ay may pamagat na minsan pa. Ang kinasangkapan sa pagbuo ng tono at lyrics nito ay si Brother Jonathan B. Cruz. Namasdan mga ibon na nag-aawitan, masayang nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Waring nananapit sa iyong pagbabalik at makamit ang pangako mong langit. Kabuti mo, aking Diyos, purihin ka.
Salamat po, Sister Mina. Tayo po ay nasa muling pagbaba ng telon nitong ating palatuntunan. At sa pagkakataong ito, mag-uukol po tayo ng panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos sa paggabay niya sa atin. Kalaki po nito ang paghiling o pagdulog sa ating Panginoon. Ukol sa ating mga kapatid, sa mga kaibigan, sa inyo po na mga sumusubaybay. Hindi man po ninyo na ipaabot sa amin ang inyong kahilingan sa Diyos. Kalaki po kayo sa aming idinadalangin. Kaya tayo na po, dumulog tayo sa ating Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Panginoon namin. Diyos naming kataas-taasan, pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa iyo. Ginabayan mo po kami upang maunawa namin ang iyong mga banal na kalooban. Ikaw ang nagpala sa lahat ng sumubaybay sa programang ito. Nakikiusap kami, gawin mo po itong pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya. Unti-unti ay makilala kanila at madaman nila sa kanilang puso ang katotohanan ng iyong mga aral na kanilang napapakinggan dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Amen. Nakikiusap din kami, pagparanasan mo po sila ng mga gawa ng iyong pagmamahal. Kung merong mga nagdadalang ng mabibigat na suliranin sa kanilang buhay, Panginoon, gawin mo po sa kanila ang iyong pangako. Paginhawahin mo po sila. Ituro mo sa kanila ang mga kaparaanan kung paanong ito ay magkakaroon ng solusyon. Kung maaari ay kumasangkapan ka ng mga taong tutulong sa kanila. Ang mga nakakaranas ng mga mabibigat na karamdaman, Panginoon, wala kaming inaasahang dalubhasa kundi ikaw. Ikaw rin ang makapagsusugo ng mga kasangkapan para sa kanilang kagalingan. Gawaran mo po sila ng iyong mga paglingap. Marapatin mo po kung mangyari ito sa kanila, lalo kanilang mahalin, lalo kanilang kilalanin, at hangarin nilang mapaglingkuran ka habang sila ay nabubuhay. Amen. Pagpalain mo po kaming lahat, maging ang aming matandang pangkalahatan na nagsisikap na isulong ang pangangaral ng iyong ebanghelyo sa iba't ibang dako. Biyayaan mo po kami ng iyong espiritu sa tuwi-tuwi na. Ito ang aming pakiusap na ipagpapala mo sa aming lahat. Sa iyong pangalang Kristo Jesus, ikaw na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana isubaybayan nyo kami muli next week at sa everyday programming po namin. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa naman tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.